Good day, warriors. Our topic for today's video is the classification of amputation, missing at birth, and scarred pattern. Sa video na to, pag-uusapan natin ano ba yung mga rules sa pag-classify ng mga amputation o yung mga putol na fingers o yung mga fingers na ipinanganak nang wala sila, at saka yung mga patterns na scarred, may sugat, for example, sunog, or mayroong injury. So ano ba yung mga rules para dyan? So yun ang pag-uusapan natin sa video ito. So first slide, what is scarred patterns? Scarred fingerprint typically refers to the fingerprint that has visible irregularities or damage due to scars or other injury on the skin. So second definition, when an individual sustains an injury such as cut, burns, or scar on their fingerprint, it can be affect the clarity and integrity of the fingerprint. So obvious naman sa fingerprinting o sa fingerprint classification, binibilang natin yun binibilang natin yung ridge count, binibilang natin yung tracing. So tinitignan natin mabuti kung anong klase yung pattern yun. So pagka mayroong irregularities dun sa fingerprint, so isa yung problem sa classification. So yun ang pag-uusapan natin dito sa video to. So classification of scarred patterns, emphasis should be placed upon the necessity for fully referencing all scarred patterns. In connection with their proper classification, the following rules should be observed. So rule number 1. So scarred impression. Ano ba ibig sabihin yan? Ibig sabihin talagang sirang-sira yung fingerprint. Wala ka ng pakikinabangan dun sa fingerprint na yun. Example, fingerprint doon sa hinlalaki. Ano ba yung gagawin doon? Sabi dyan, when the impression is so scarred that neither the general type of the pattern nor the ridge tracing or the count can be determined with reasonable accuracy, the impression should be given both the general type value and the sub-classification value of the corresponding finger on the other hand. For example, putol yung hinlalaki niya sa kanan. So ano man dapat gawin? Sabi doon, hindi pala putol, sira yung fingerprint niya doon sa kanan. Example niyan, tunog, ganyan, o kaya naman damage, may hiwa, may malalang sugat na hindi na gumaling, hindi na nag-recover yung kanyang fingerprint. So ano ba dapat gagawin doon? Ang gagawin doon, kung imposible na siyang makita kahit yung kanyang pattern o kaya yung kanyang ridge count, ang gagawin doon, kokopyahin mo yung classification ng kabilang finger. So kung kanang hinlalaki yan, kokopyahin mo yung kabilang hinlalaki. So kung yung kabilang hinlalaki ay whirl, kokopyahin mo siya whirl. Kung yung kabilang kamay ay loop or ulnar loop, kokopyahin mo para sa kanan na siya ay ulnar loop din. Ganon din yung kanyang ridge counting. So kung meron siyang 16 ridge count sa kabila, so kokopyahin mo na rin yun, i-adapt mo na rin siya bilang kanyang ridge count. So kahit naburado yan, magkakaroon pa rin yan ng classification kasi nga kokopyahin mo lang yung nasa kabilang finger. So kung whirl siya, whirl with meeting tracing, na rin yung kabila. Ulnar loop with 16 ridge count, ulnar loop na rin yung kabila with 16 ridge count. So rule number 2, partially scarred. Anong klaseng partially scarred to? Itong klase ng partially scarred na to ay general type cannot be determined. So sabi dyan, when the impression is partially scarred, example, the large scar about the core, and so that the general type cannot be determined with reasonable accuracy. Hindi natin maalaman yung kanyang general type pattern. Hindi natin maalaman kung siya ba ay whirl or accidental whirl, double loop whirl, or central pocket loop whirl. Hindi natin maalaman kung anong klase ng loop, kung siya ba ay radial loop or ulnar loop. But sabi dyan, but the ridge allows reasonably accurate the sub-classification by ridge tracing or counting. So bagamat hindi natin malaman yung kanyang general type of pattern, pero possible naman siyang ma-ridge count or ma-ridge trace. Ano ba yung dapat natin gawin?
Sabi dyan, the impression should be given the primary value of the pattern of the corresponding finger. So, ibibigay mo yung primary value ng finger sa kabila. So, kung yung kabila, siyempre, wala naman siyang sugat. Kung yun ay whirl, bibigyan mo rin siya ng whirl, pero yung sub-classification, katulad ng tracing or ridge count, ay manggagaling na ron sa pattern na scarred na pattern. Kasi nakikita naman, ang hindi lang makita yung general type ng kanyang pattern. So, kopyahin mo yung general type sa kabila, pero yung sub-classification tulad ng ridge count and ridge tracing ay doon na sa finger na scarred kasi nakikita naman siya. Ang general type lang naman ang hindi makita. So, sabi dyan, general type cannot be determined. So, yun lang ang problema natin. Yung general type lang. Yung sub-classification tulad ng counting and ridge tracing ay nakikita naman. So, kukopyahin mo yung kabilang general classification o yung general type, pero yung sub information ay dun na sa mismong fingers na scarred. Okay tayo doon? So, next tayo. Rule number 3, partially scarred. So, paano ba yung ginagawa natin sa partially scarred sa number 3? Ano yung kaibahan nito sana kanina? Sa partially scarred ng rule number 2. Sa kanina, yung general type ang hindi makita. Yung general type ng pattern ang hindi makilala. Pero dito, general type naman ang nakikita at yung tracing at yung counting naman ang hindi makita. So, ganun siyang klaseng sugat ngayon, partially scarred. Sabi dyan, when the impression is partially scarred, the general type of pattern can be determined with reasonable accuracy. So, nakikilala yung general type of pattern, but the ridge cannot be traced or counted so as to fall within the proper secondary classification. So, ano ba dapat gawin? Kung si general type ay nakikita mo, pero sila ridges ay imposible mo silang i-count or i-trace, ano ba ang dapat gawin? Sabi dyan, the impression should be given the ridge count or tracing of the value of the corresponding finger on the other hand. So, kukopyahin mo daw yung tracing or ridge count value ng kabilang finger kung, sabi dyan, kung the corresponding finger of is the same general type. Example, nasa yung lalaki ng kanan. Ang nakalagay dyan, dahil nga nakikilala mo naman kung anong klaseng pattern yan. Example, loop, ulnar loop. Paglipat mo sa kaliwang lalaki, nakita mo ulnar loop din. So, ang gagawin mo, kopyahin mo lang yung kanyang ridge count. Pero mananatili, siyempre nakikita mo naman yung pattern, yung kanyang general type of pattern. Kopyahin mo lang ang kabila. Kung yung lalaki ay whirl, pero hindi mo matrace kasi nga sira siya, at yung kabila ay whirl din, so possible mo matrace yung kabila kasi buo yung kaliwang yung lalaki, kopyahin mo lang yung tracing niya. So, ganun lang kadali. Sir, paano kung kung yung kabilang finger or yung opposing finger ay hindi sila magkaparehas ng print? Example, yung sa kanan na may scar, ang general type of pattern niya ay swirl, pero yung kabila naman is loop. So, anong yung dapat gawin? Ang sabi dyan, the scarred impression should be given a probable value. Ano yung ibig sabihin nun? Binibigyan sa rule ng number 3, o pwede kang mag-estima kung yung kabilang finger ay ibang general type. So, i-estimahin mo with reasonable accuracy, siyempre. So, kailangan mo siyang estimahin ng mabuti. So, example, sabi dito, the impression should be given the ridge count or tracing of the value of the corresponding finger of the other hand if the corresponding finger is the same general type. Example, little finger yan for the purpose of final classification. So, ano ba dapat gagawin natin dyan? So, sabi dyan, yung right finger natin is scar siya. So, kita natin na siya ay whirl kasi meron siyang dalawang delta. Yung left finger natin ay whirl din. So, bagamat siya ay nakita natin na whirl, hindi naman natin siya ma-ridge count
Bakit? Kasi meron siyang scar doon malapit sa kanyang core. So, sa final classification, nagre-reach count tayo dyan ng world. So, imposible siyang magawa kasi nga meron siyang scar. Pero kilala natin yung general type niya na siya ay world. Anong gagawin natin? Kokopyahin natin yung ridge count ng kaliwang finger at ililipat natin siya sa right finger. So, parehas naman silang world. So, walang problema. Sabi kasi doon, if the corresponding finger is same general type. Same naman sila. Parehas naman silang world. So, kokopyahin natin yung kanyang ridge count and tracing doon sa kabilang finger. Kasi yun lang naman nawawala kay right finger. Yung kanyang ridge count at saka yung kanyang ridge trace. So, walang problema doon. Ililipat lang natin siya. Sample ng rule number 3. Sabi dyan, finger is not the same general type. The scarred impression should be given the probable value. So, example yan. Palitan natin yung left finger. So, example. Yung right little finger natin, whirl siya. Pero imposible natin siyang marriage count or marriage straight. Kasi nga, may damage yung kanyang pattern. Pero alam natin na whirl yan. So, sabi natin kanina sa isang rule, kokopyahin lang natin yung sub-values kung siya ay same general type of pattern. Pero dito, hindi naman siya same general type of pattern kasi nga si left finger ay dented art. Anong gagawin natin? So, sabi dyan, should be given a probable value. So, kung pwede mong estimahin kung ano ba yung bibigay mo sa kanyang ridge count. So, it is the discretion and judgment of the examiner. So, ika-4 na rule, classification of scarred pattern. Sabi dyan, when the impression is so scarred that neither the general type of pattern nor the ridge trace or count can be determined with reasonable accuracy, and so happen that the corresponding finger of the other hand is similarly scarred, both patterns are given the arbitrary value of whirl with meeting tracing. For example, dalawang lalaki. Scarred na yung kabila. Scarred na siya. So, scarred na siya. Wala nang pattern na makita. Hindi mo na makita yung general type of pattern. Hindi mo na rin makita yung kanyang ridges. So, wala ka nang pakikinabangan dun sa kanyang finger. At nagkataon na yung kabilang finger na opposing finger, ibig sabihin, kung hilalaki na sa kanan, yung hilalaki ng kaliwa, ganoon din. Sunog din. Wala ka nang mapapakinabangan. Ano ang dapat gawin? Sabi doon, kailangan silang bigyan ng value na whirl with meeting tracing. So, parehas na silang whirl with meeting tracing. Next, we have the classification of amputation fingers and missing at birth. So, anong kaibahan nito sa kanina? Sa kanina, scarred lang yon. Ibig sabihin, meron lang sa sugat. Maaaring sunog, may hiwa, o kaya naman sa ibang dahilan. Pero dito, talagang wala na yung mismong daliri. Putol na siya. So, ano ba yung dapat natin gawin? So, note muna tayo. Sabi dyan, when one or more amputations appear upon a fingerprint card, it may be filed separately from those having no amputation in order to facilitate searching. It is to be noted that before it may be filed in the amputation group, the card should be included a clear and ambiguous, ibig sabihin hindi nakakalitong statement or making from the contributor confirming that the specific finger or fingers have either been amputated or were missing or absent from birth. Ibig sabihin, malinaw na nakasulat doon na yun talaga iputol or nawawala nung ipinanganak pa lang. Para saan? Sabi dyan, this prevent the appearance on latter card of impression of the fingers who have been amputated but which is in reality were merely injured or bandaged when the previous print were submitted. So, kailangan malinaw na isusulat mo doon na talaga yun ay putol. Hindi siya may sugat lang o kaya naman naka-bandage lang, kaya hindi siya na-take. Kasi, example, deform yung buto ng kamay dahil sa accident o kaya naman sinimento yung kamay. Ngayon, hindi mo makuha yung fingerprint. Kailangan, hindi mo nakuha yung fingerprint. O
ibang senaryo naman na yun. Ibang senaryo yun sa talagang putol talaga. Pag talagang putol yan, perpetual na yan simula ngayong araw sa mga susunod na fingerprint, sa mga susunod na araw pang kukuha na ng fingerprint classification yun, pareha-parehas na yan na siya ay putol talaga. Kasi hindi na babalik yun, hindi naman tumutubo yung kamay ng tao. So habang buhay na siyang wala. Unlike dun sa mga later on sa susunod na mga slides, pag-uusapan natin yung sa bandage. Ibig sabihin, example, nakatali lang yung kamay kasi nagpapagaling, hindi siya nakakuhanan that time na kinuhanan siya ng fingerprint. So, ibang senaryo yun. Yun kasi, pagka yun ay gumaling, iba na uli yung kanyang classification kaysa nung kinlassify siya nung nawawala yung finger na naka-bandage. So, sabi dito sa note na to, dapat maliwanag na yung fingers na putol o yung fingerprint na hindi nakuhanan ng impression ay talagang putol or missing at birth. Dahil nga sa reason na yon, baka mamaya kasi sedimento pala yung kamay kaya hindi nakuhanan, pero akala na naging ka-classify putol yon kasi walang impression. So dapat malinaw na nakalagay doon na siya ay amputated or missing at birth. So, rule number 1, if one finger is amputated, it is given a classification identical with the opposite finger, including the pattern, ridge count, or tracing. So, example, putol yung kanyang hilalaki. Ano ang gagawin? So, kopyahin mo lang yung classification ng kabilang fingers na hilalaki sa kaliwa. So, ano yung kukopyahin doon? Siyempre, yung pattern, kung anong klaseng pattern yun, kung word ba siya, kukopyahin mo na rin yun. Kung anong ridge count or tracing, kukopyahin mo lang din. So, walang kahirap-hirap. Kukopyahin mo lang yung kabila, pagputol yung kabila. Rule number 2, if two amputated fingers are opposed to each other, both are given the classification of whorl with mating tracing. So, kung putol pareha, whorl with mating tracing. Ganun lang kasimple. Pag putol yung isa, kopyahin yung kabila. Pag putol yung magkabila ang fingers, automatic sila ay whorl with mating tracing. So, when the fingerprint card bearing the notation of fingerprint missing at birth is classified, the missing finger should be treated as amputation. So, walang pinagkaiba. Yung fingers na inborn na wala doon sa fingers na naputol dahil sa aksidente or dahil sa medical operation. So, wala silang pinagkaiba sa rule. Kaya lang, ang pinagkaiba lang naman nila is the consistency na yung classification ay hindi na siya nagbago simula nung ipinanganak hanggang sa ngayon. Unlike dun sa amputated, baka na-amputate lang siya nung nag-New Year nito. Pero way back 2023 pababa, hindi naman siya na-amputate. So yung classification niya dati, iba na siya sa classification niya ngayon. Yun lang ang kaibahan ng amputated. Sa missing at birth, dahil nga bata pa lang yan, baby pa lang yan, wala na yung finger na yun. Simula noon, nung lumabas siya, hanggang ngayon, parehas pa rin yung kanyang classification or yung kanyang fingerprint classification. So, doon lang naman sila nagkaiba. Pero parehas lang sila ng rule na ina-apply. Pagka nawawala yung finger na isa, kopyahin yung kabila. Pag nawawala yung magkabilaan, whorl with mating tracing. Pero paano na kung putol yung dalawang braso? Ano yung pwede natin gawin para magkaroon sa identification? So, ang ginagawa, if both hands are amputated or missing at birth, the footprint should be taken as they to bear the friction ridge with definite pattern. So, ganoon lang. Pagka yung dalawang kamay putol, example na, aksidente o kaya naman talagang inborn yan, na wala siyang kamay, may mga ganon. Ang ginagawa lang natin para makakuha tayo ng kanyang identification o karagdagang identification sa kanya ay yung kanyang paa, yung kanyang fingers sa paa. Dahil meron din naman yon ridges, kaparehas lang ng sa daliri. So, ganoon lang yung ginagawa natin doon. So, para naman sa mga hindi masyadong putol o kalahati lang yung putol, ano yung ginagawa natin? Sabi dyan, partially amputated fingers often present a very complex problem. Kasi nga, partially amputated siya. Maaaring naipit sa kadena ng motor, so maraming
dahilan kung bakit siya naputol. O kaya naghihiwa ng sibuyas, din nahiwa yung dulo. So, nagpo-possess daw siya ng problem. Bakit? Kasi the question arise as to the appropriate group in which they should be filed. Saan ba siya i-group? I-group ba siya ron sa mga amputation or non-amputation? Kasama ba siya ron sa mga putol or hindi putol? Yun ang problema na kinakaharap ng mga partially amputated fingers. So, sabi diyan, there is no definite rule may be applied. It is the matter of experience and judgment nung taong nagka-classify. So, bahala na siya ron kung ano gagawin niya ron. Kung i-group ba niya yon sa amputation or i-group niya yon sa non-amputation. So, kung kita mo naman kahit na may putol yan at kita mo naman yung kanyang general pattern at kita mo naman yung kanyang tracing at counting, so pwede na hindi amputated. So, pero sabi nga dyan, walang general rule or walang definite rule na kung pwedeng mai-apply. Classification of bandage or unprinted fingers. So, bandage or unprinted fingers. So, bakit? May iba tayong rule sa bandage. Kasi iba yan sa putol, iba rin yan dun sa mayroong scar. Sa bandage kasi, maaaring di pa siya gumagaling or kaya naman sinimento. Kaya hindi mo siya makunan ng prints. So, sabi dyan, unprinted finger. In the topic about problems in taking of ink fingerprint, it is important to mention that simply noting the recently injured or bandage is not enough for filing a fingerprint card. Bakit hindi sapat yung recently injured o kaya yung bandage na note doon sa fingerprint card? Magkaiba kasi yan doon sa amputated. Sa amputated kasi, hindi na siya tutubo eh. Hindi na yun babalik. Sa missing at birth, hindi na rin yung babalik. So, kaya pagka yung note na amputation or fingers missing at birth, sapat na yon para i-file mo siya. Pero yung bandage lang, nalagyan mo lang siya ng note na bandage, hindi mo siya po pwedeng i-file. Kasi, later on, pagka gumaling na yung fingers, maka-classify mo na yan at magbabago na naman yung kanyang classification kasi lumabas na yung finger or lumabas na yung pattern dun sa finger. Nakuha mo na siya kasi nga gumaling na yung finger. So, sabi diyan, if the fingers are injured to the extent that it is impossible to secure the ink impression by special inking device, the unprinted fingers are given the classification identical with the classification of the opposing finger or opposite finger. So, ganun lang din sa amputation. Pag wala ka nang makuha sa finger na yun, kopyahin mo yung kabilang finger. So, same lang naman doon sa amputated saka sa fingers missing at birth. Pag wala ka makuha sa kabila, kopyahin mo yung kabila. Pagka magkabilaan namang may problema, matik na yan na word with meeting tracing. So, ganun lang kasimple. So, parehas naman sila ng rule. So, next rule, if there is an injured finger with not damaged fingerprint but impossible to take an impression, the observation is focused on the ridge of the finger itself and mark on the print. This classification should be utilized to the extent possible. So, example, so nagkaroon ng injury, nag-heal na yung kamay, pero hindi na siya bumalik sa dati at imposible na siyang makuhanan ng fingerprint. Pero pwede siyang makita by eye. So, pwedeng gawin ng tao kumukuha ng fingerprint. Pwede siya na yung tumingin. Siya na kung tumingin dun sa mismong fingers na niya titingnan kung yung ba ay loop at ilang ridge count. Then isusulat niya na lang doon sa fingerprint card. So, imbis na pattern yung makikita mo ron, ang makikita mo na lang doon ay loop with 8 ridge count or kaya word with 13 ridge trace above the right delta, mga ganon. So, yung actual print, wala na ron kasi nga, imposible siyang makita. Pero kung imposible rin siyang makuha na ng print at hindi rin siya nakikita ng kamay, so that is the previous rule. Kopyahin mo yung kabila at word with meeting tracing naman pagka kabilaan siyang nawawala or may problema or hindi na makuha.
So hanggang dun lang tayo. Maraming salamat sa pakikinig. So mag-aaral kayo mabuti. Thank you and God bless.